Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Hi Doris and Robert, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ma'am, namimigay daw kayong aircon? Wala pong katotohanan yan, Robert. Hindi po namimigay ang Department of Social Welfare and Development ng mga air conditioning units sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ayan. Nakita po natin yung post na yan, in-examine po natin, AI generated. In fact, pati logo, pati mga taglines na ginamit, hindi po yan sa DSWD. Ano ngayon ang balak ng DSWD gayong pinakakalat yung mga maling impormasyon na ganito? Di ba dapat masampulan Kaya sila, nga, ma'am? Oo. Yes, in fact, we've reported that already to Meta and we've coordinated already with the ICT and other agencies para nga po ma-investigate, masundan yung page na yan at ma-block at hindi na po maulit yung ganito pong mga disinformation. Tama, kasi mamaya Oo. sa susunod sabihin kung ano naman ang pinamimigay, house and lot. o Kaya kung nga, ano. di pipila na rin ako doon. Kaya nga, niloloko yung Oo. taong bayan at the expense of DSWD. Nasisira ang image ng Ay, ahensya. talagang masisira at magdidiskaril pa yung dapat nilang trabahuin. Kaya nga, dahil dyan, gusto ko Ma'am Irene makakuha ng update sa inyo. Kamusta na po ang pamimigay natin ng ayuda sa iba't ibang sektor ng ating lipunan? Well, bago ko sagutin yan, Doris and Robert, tama yung nabanggit nyo, no? Nakakasira ng imahe ng DSWD at ng buong gobyerno itong mga pinapakalat na mga peking mga post. It really undermines the efforts of the government to provide efficient services to the public. Kaya sabi nga natin, we make sure that these pages are reported para hindi na rin po magpapatuloy ang gantong disinformation and hindi na rin po ito maparisan. Now, dito po sa ongoing distribution ng cash relief assistance para sa mga drivers natin sa iba't ibang panig ng ating bansa, una yung sa mga tricycle drivers at mga jeepney drivers outside Metro Manila, nagpapatuloy po iyan. In fact, for the jeepney drivers, nag-upisa na tayo sa Cordillera Administrative Region, sa Region 5, gayon din po sa Palawan, and other parts of the country. Next week, magpapatuloy naman po yung ibang mga regions natin sa distribution para sa mga jeepney drivers. Para naman po doon sa mga MC taxi, service delivery at mga TNBS drivers within the NCR, mag-uumpisa na po Lunes yung pong pagpapatuloy ng special payout para sa kanila. Kasi kung matatandaan, nagkaroon nga tayo ng exercise last week na kung saan we requested all transport network companies to submit to DSWD yung lahat po ng kanilang mga drivers na naka-onboard sa kanilang system, and then nagsagawa tayo ng deduplication process or yung tinatawag natin na data cleansing or data reconciliation para matanggal po yung mga duplicate entries, matanggal din yung mga erroneous entries, and that we could come up with a clean list na tinatawag po natin. Ma'am, sorry, kahapon kasi nakausap po namin ng partner ko din yung grupo ng motorcycle taxi. Ang nagiging problema halimbawa per company, di po ba Yun, may may cap cap. sila, may Oo. limit sila. Pero aminado sila na may mga sobra-sobra dun sa mga motorcycle riders nila, na Correct. partners nila, Oo. drivers. Ngayon po, ang ipinasa lang nila, syempre, yung lang na may cap kasi baka masita sila dahil may sobra. Pero paano naman po yung sumobra na yun? Paano sila Yun. makakatanggap ng ayuda? Oo. Well, yes. Ito nga yung pinapaalala natin sa mga drivers. Antabayanan po yung post ng inyo pong mga transport network companies. Kung hindi nyo po makita yung pangalan nyo sa mga listahan na pinublish nila, most likely kayo ay una, nakatanggap na in the previous payouts of the DSWD. Or hintayin nyo po yung listahan na ipapublish naman ng ibang transport network companies kasi maaari na dun po kayo lumabas. Bakit po? Kasi nakita natin, Doris and Robert, Opo. meron palang multi-apping drivers. Maaring nagmamaneho siya para sa kumpanya na ito, pero nagmamaneho rin siya para sa kabilang kumpanya. So, doon sa mga sinasabi ng mga ibang transport network companies, na meet na nila yung kanilang ceiling o yung kanilang cap, most likely yung pangalan ng ibang drivers nasa iba. Or titingnan po baka sa ibang batch naman sila.
ng payout. Kaya yan yung paalala sa ating pong mga drivers. Huwag silang pupunta doon sa mga designated payout venues at doon po doon po dumugin nila. I mean to say, huwag silang doon huwag dumugin yung payout venue. Ayun. Kasi meron nga pong mga abiso na ilalabas yung mga transport network companies. Alright. Okay, para naman po doon sa issue kung on the regulation side, well, we leave that to the DOTR. Kami naman sa DSWD, ang focus kasi namin, social welfare. May distribute namin yung tulong doon po sa mga drivers. Now, kung halimbawa, hindi po sila na-serve pa rin at titignan ng DSWD paano makakapag-provide ng iba pang mga interventions ang ating pong ahensya. Basta ang mahalaga kasi dito, Doris and Robert, yung pong drivers na inlista at isinumite sa DSWD, certified po yun ng LTFRB. Alright. Klaro ko lang, ma'am. Kunyari na sabi nyo, natapos na yung bigayan nitong ayuda. Meron pa bang susunod? Ayan, kasi tuloy-tuloy pa rin, ma'am, yung mataas na presyo ng produktong Yan. petrolyo at bilihin. Well, ang target natin matapos itong pamamahagi ng cash relief assistance sa mga drivers ng May 20. Yan po yung utos ni Secretary Rex Gatchalian sa ating pong team na dapat by May 20 tapos na po yan. Doon sa tanong kung mayroon pa bang matatanggap na assistance, well, ang ating pong pamahalaan naman po ay patuloy na pinag-aaralan yung sitwasyon, tinitingnan kung ano pa yung mga social protection measures na maaari nating maipatupad. Kasi nakikinig naman po at nagbabantay nga ang ating pamahalaan to ensure na wala pong mga karagdagang Pilipino na dadagdag doon sa talaan na ng mahihirap. Makaution natin yung impacts nitong energy emergency across various sectors para ma-address nga po yung iba't ibang mga suliranin na ating pong kinakaharap. But then again, sabi ko nga po, pinag-aaralan ang iba pang mga interventions at binabantayan yung sitwasyon. Opo. Paki-update mo naman kami, partner. Nakita ko merong tayong binasa last time na article. May mga graduate na po daw, ma'am, na pamilya. Oo, doon sa Fortis. Oo. With honors. Aha. Meron Sabi nga ng DSWD dito, partner, DSWD, hindi sila nagdadagdag, pinupunan lang nila yung mga nag-graduate. Correct. Gano'n na karami ito, ma'am? Yes, tama po iyan. Batay po sa aming pinakahuling tala, nasa mahigit 1.6 million na mga Wow. 4-piece beneficiaries ang nakapag-graduate na po mula sa programa. Ibig sabihin, nag-improve na yung kanilang level of well-being. Kasi taon-taon po nag-administer tayo ng Social Welfare and Development Indicators. Pinupuntahan po sila ng ating pong mga caseworkers para tignan at i-measure yung social adequacy and economic sufficiency to determine if they've already reached level 3 or yung self-sufficient level. Kasi kung nag-level 3 na sila ay e-exit na mula sa programa. So that's 1.6 million already. Ngayon, ang annual target kasi ng DSWD is 4.4 million. Opo. 4-piece beneficiaries. Ngayon, dahil nga may nag-exit na na 1.6, kinakailangang punan natin yung targets natin. Kasi batay naman doon sa pinakahuling tala ng PSA, lumalabas doon sa CBMS result ay meron pa pong mga pamilya na mahihirap na meron pong anak 0 to 18 years old. Okay. Ayan. Ma'am, last na lang yung tulong ng DSWD sa mga kababayan po natin sa Bicol. Alam niyo naman, nag-aalboruto Oo nga itong Bulkang Hanggang Mayon. ngayon. Kumusta po? Well, Robert, nagpapatuloy yung distribution natin ng mga family food packs at non-food items. Sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 106,000 family food packs na po yung na-distribute ng DSWD. Yung non-food items natin, nasa mahigit 8,600 na yung ating pong naipapamahagi. And of course, nagpapatuloy ang DSWD sa pagbibigay din ng cash for work intervention at emergency cash transfer. In fact, next week, merong pang mga payouts na gagawin dyan sa mga evacuation centers. Tutungo nga po si Secretary Rex Gatchalian para tingnan kung ano pa yung mga karagdagang tulong na maipapaabot natin sa kanila. Kasi nga po alam naman natin na meron pang mga pamilya na nasa mga evacuation centers, nasa mahigit 100
1,100 pa po iyan, or ang katumbas niyan is nasa mahigit 4,100 na mga individual. And alam naman po natin yung gantong displacement ay nakakaapekto sa kanilang pamumuhay, lalo na dun sa mga farmers residing within the 6-kilometer permanent danger zone na inilikas po natin at dinala nga po sa evacuation center. So nagpapatuloy tayo na mag-assist sa kanila because yan po ang utos ng Pangulong Marcos Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad, and tiyakin din po na lahat ng tulong ay naipapabot sa kanila sa maayos at mabilis na pamamaraan. Yan po ay magandang balita. Okay. Ma'am, maraming salamat po sa inyong update. Thank you, ma'am. Maraming salamat din, Doris and Robert, and maraming salamat din kay Titus. So, magandang umaga po sa inyo. Happy Mabuhay po. Friday po, ma'am. Si Asek Irene Friday. Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Samantala, part